Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pakahirap mag-edit ng Confi funds. Ma'am Heidi, eto, meron po bang implementing rules and regulations somewhat internally? For example, ito, binring up ni Senator Drilon, ito, you can't use fictitious names. That's not allowed. Yung mechanism daw for confidential funds for information is a closed envelope system. Yun ang mechanism to protect the identity of the informant at binibigay daw yun sa COA. Tama ba yun, ma'am? I mean, ano ba ang allowed and not allowed sa sources? Okay. Pag piningnan natin yung joint circular, meron diyang reference to the previous, may reference doon sa mga existing circulars ng Office of the President. Hindi naman circular ang tawag doon. Basta guideline ng Office of the President, ng DILG, ng AFP. Kasi parang inaano natin sila as the foundation or basehan nitong ating mga audit guidelines and ano. Doon sa intelligence funds, sinasabi dito na mahigpit yung pangangailangan na itago o proteksyonan yung national security. Pero i-correct ko lang yung nabanggit kanina. Yung envelope system, ito, para unlike dun sa open system na maraming nakakakita. So ito, envelope system, kasi parang sinasabi mo na hindi naman ito kailangang ipakita sa lahat. But then, binalanse nga siya kasi kailangang isubmit yung mga supporting document and evidentiary documents. Yung kung gumamit ka ng hindi totoong pangalan, payag ako dito sa intelligence but not in the confidential funds. Magkaiba yung ano nila eh. Now, kung gumamit ka ng hindi totoong pangalan or alias, malinaw na sinasabi ng certification ng Special Disbursing Officer na handa mo siyang ipakita yung journal mo. Kasi meron cash disbursement journal. Yung cash disbursement journal is a government form. It is a government record. At alam natin yan, subsyong yan, kapag ikaw ay isang public servant, government employee, alam mo that when you put information on any government record and report, inaano mo na lahat ito ay may katotohanan. Otherwise, mananagot ka sa batas kapag yan ay So, paano po yun na Heidi? Halimbawa, yung rental daw ng safe house, 1 million pesos for 3 to 4 days. May mga tao, ano man ang pangalan nila, Andilim, Patiting, Mary Grace Piatox. Kumbaga, naging medyo nga sumusundot na si Attorney Lorna Kapunan sa korte doon. Diba? Tumanggap ng tagwa 100,000 pesos, 200,000 pesos. There are over 1,200 plus names na walang birth certificate sa Philippine Statistics Office. Sa DepEd Confi funds naman niya, 400 plus names walang birth certificate. What do you do then sa ganon? I'm sure they will say, hindi naman alias kasi niya yun ayaw niyang magpakilala. Paano po yun na Heidi? Ano ang rules? Under the joint circular, nakalagay doon, di ba? In case of doubt or in case na may gustong tingnan ng commission, isasabit niya yung cash disbursement journal. And as I have said, a cash disbursement journal is a formal tool of accountability. It is a government record and therefore, dapat naka-reflect dyan yung tunay na pangalan. Alright. Doon sa pinareceive mo, for example, doon sa acknowledgement receipt, pwede na hindi mo tunay na pangalan, di ba? But when you ang tawag nito, kung gagamitin mo, susulatan mo na sa cash disbursement journal mo, kailangan nakalagay doon kung sino talaga yung pinagbigyan mo. Kasi, tingnan natin, kahit sa kanilang dalawa lang, sa SDO at saka sa principal. Ikaw na principal, hindi mo ba gugustuhin alamin from your SDO? Kanino ba talaga pinabigay yan? Kama naman sabihin ng SDO, ma'am, confidential po, kaya po pseudonym lang. Of course, as the head of office, titingnan mo yung journal na yon. Kanino ba talaga ibinigay yan? Ganon din ng auditor. That's why tama yung auditor sa pag-request. Okay, nasaan yung evidentiary document of payment? Nasaan? Paano mo sila binayaran? Ngayon, nung pinresent yung mga tinatawag nating acknowledgement receipts, ay ipinakita dito yung mga tinatawag nating red flags na. Ang biro ko dyan ay, kapag nag-iimbento ka, talagang mahirap dahil paaring hindi magtugma. Ito yung mga tinatawag nating common characteristics yan ng mga pag-iimbento. Hindi nagtutugma yung dates, hindi nagtutugma yung plano at saka yung accomplishment. Nako, 100% sigurado ako dyan, imbento yan. Talagang imbento para ma-liquidate yung funds. Ngayon, ang confidential funds ng Office of the Vice President is at 9.7
billion pesos. Ano ang kapangyarihan ng COA pagdating naman sa pag-audit sa confidential funds ng Office of the President? May kapangyarihan ba kayo, ma'am, as it goes every year, or may courtesy sa opisina ng Presidente na talagang they don't have to give receipts, they don't have to give a report? Well, I'd like to believe na iisa lang ang batas, di ba? Isang interpretation kay OP yan, kay OBP, kay ordinaryong ahensya, kailangan iisa. Kaya nga tayo may batas, di ba? Para standard ang interpretation and walang accommodation. At yun din ang iniiwasan, di ba? Yun ang iniiwasan. Kung mapapakinggan mo, Karen, kahapon binanggit yung nagre-request sila na mag-issue na lang ng audit query at huwag na lang audit observation. Pero di ba, nag-comply pa rin ang auditors. So, ito yung sinasabi kong, kaya mahirap ito, Karen, alam mo kung bakit. Mag-usap tayo tungkol sa realidad. Ito yung audit na either nakakasuhan yung auditor sa paggawa ng tama kasi nagagalit, may natatapakan. Pangalawa, pwede rin makasuhan dahil nakisayaw, nakisali dun sa mga kalokohan. Pangatlo, yung pressure sa auditor. Yan ay realidad. Totoo. Kapag tumawag ang Pangulo, hindi ko sinasabing itong Pangulo na to, pero ito generally, yeah, good walang point. tumatawag ng panahon namin. Totoo yan. So, pag tumawag, di syempre, reality, kakausapin. Ang sa akin lang ay, kahapon ipinakita natin how the audit can withstand all the pressure Kitang-kita mo naman doon sa auditor, di ba? Paano niya ipinakita na kung paano niya nilampasan yung mga pressure, paano yung auditor exercising his professional judgment has tried to be yung independent and objective in the analysis of the liquidation documents, di ba? Kaya kapag ginawa niya yun, safe siya. Pero please lang, kung pwede lang talagang bago tayo magpasa ng batas, kung aalisin man yan, kung ano man ang kailangan gawin, kung kailangan sa budget hearing na mailabas ito, sana may gawin munang across the na audit. Alam mo kung bakit, Karen? Para makita natin na-increase ba yung risk? Kasi increase ang risk ng non-compliance. So, na-increase ba ang risk ng fraud dito sa mga to? At kitang-kita natin, di ba? So, in that case, magkakaroon ka ngayon ng assessment. Ano-ano ang mga typical na kahinaan ng ganitong sistema so that pag nagpasa ng batas, responsive yung batas mo. Pangalawa, yun nga, sana meron tayong oversight committee, Karen. Kasi tingnan mo, pinag-uusapan natin, bago natin i-approve yung budget, may nag-attempt ba na i-relate man lang, ito po yung ating National Security Plan. Hindi kailangan sabihin yung details. Ito lang yung National Security Plan natin. We have some threats from our neighbors. Wala naman tayong dinidiscuss nun, di ba? Yeah. And then, ano ang contribution ng mga ahensyang kailangang bigyan ng confidential funds? Okay. Now, Heidi, before we go to the impeachment coverage, and I'm hoping that you could stay because you're an expert on this. I wanted to ask you, kasi ang Office of, ang Department of Education, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, ay nagkaroon ng confidential funds under Vice President Duterte nung siya po ang kalihim ng DepEd, no? At ang confi funds niya doon is 112 million pesos. Kumbaga, ang totoo, binigay ng Kongreso, binigay ng Pangulo, diba? So kumbaga, maraming may kasalanan dito. Political accommodation, binigay. Indeed. I confronted Representative Barber. Sinabi ko, kasalanan yun din. Binigay nyo. May sinabit daw. Pero ang lumalabas in the trial is, number one, the accomplishment and liquidation report of the DepEd for the 112 million was medical assistance, food assistance, incentives, travel-related expenses, Christmas parties, tree planting activities, and awards. Ngayon, posible namang doon talaga napunta yun. Pwedeng hindi na ibulsa, pero tama ba yun, ma'am? Pwede ba yun? Unang-unang, Karen, isa tayo sa tumawag na hindi dapat bigyan ng DepEd. Kasi kahit na magpabali-baliktad ako, yung tawag nating mental gymnastics, etc., hindi ko maiisipan yung dahilan kung bakit sila bigyan. Pangalawa, pag pinag-usapan natin, Karen, sino ba ang
Sino ba ang magsasagawa ng mga activities na kailangan nila? Halimbawa, yung monitoring, yung surveillance. Hindi naman DepEd, tama ba? Ang gagawa niyan ay mga ahensya na may competency sa ganyang larangan, di ba? So, sabi ko, ibibigay mo rin pala doon, eh di sana diniretso mo na, di ba? Sa mga ahensyang nangangailangan. Now, going directly doon sa sinasabi nilang yung pinaggamitan, ano? Una, ay talagang hindi yan pasok sa provision ng Joint Circular kung saan siya pwedeng gamitin. Kung kaya nga matagumpay ang prosecution at ang auditor ng COA na ilatag kung ano yung irregular, ano yung improper, at ano yung excessive, ano yung unconscionable, katulad ng napakamahal na diba? Now, ang natin dito ay ito yung lesson sa lahat na kung hindi kailangan ng ahensya at hindi malinaw yung koneksyon ng mandato ng ahensya sa national security, huwag nyo na pong i-accommodate. Kasi definitely, maraming trabaho ang auditors niyan dahil pipilitin niyang i-examine yung mga liquidation documents upang tingnan kung ito ba ay pasok sa joint circular. Paano naman po papasok yung Christmas party? Kahit po tree planting, ano po ba ang security issue pag tayo ay nagti-tree planting ba tayo habang may mga NPA na kailangan nating hulihin? I'm sure bago ka bumiyahe sa tinatawag nating NPA-infested area, nauna na yung mga security mo, nauna na yung military sa kanilang intelligence information na safe ito, pwedeng mag-tree planting. So there is no need for confidential funds. So malinaw na hindi pasok sa joint circular at malinaw na dapat isauli ang confidential funds. Malinaw din na hindi dapat binigyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.